Radyo Aksyon! Radyo! Okay, padanan niya na po ni Atty. L. Rene Kidris Castro. Iso naman na po ti agbali niya guest tayo para itiniti malen ti sabal peparan. Deto'y programa tayo nga sika kentilenteg featuring what is restitution and justice. This is in consonance with the investigation of the ICI. May panggap ka dito'y restitution and justice being stated by no less than former Justice Andres Reyes Jr. being the chairman of the Independent Commission on Infrastructure. Alas 2:24. This time check is brought to you by iCure Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iCure Enjoy Coffee. Sika Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg? Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Aksyon Radio iti Sika Ken Tilinteg. Gaputaawan may laksid iti kawanam mo. Sika Ken Tilinteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay talas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag na itilinteg. Ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika Ken Tilinteg. Told you life was gonna be this way. No one told you life was gonna be this way. No one told you life was... Beno kagilyam. Ipadanong tinapo ti programa to itirete malem. Kas na ko natin apo with our guest, Atty. L. Rene Kidris Castro. May panggap iti issue ti restitution. Dito restitution definition in law kunana restitution is compensation paid to a victim by the perpetrator of a criminal offense for the losses or injuries incurred as a result of the criminal offense kunana. And restitution meaning ti panagbayad jay panakabayad jay biktima, it must be with the order of the court. And restitution in other instances will be interpreted by our guest. Ito nga malem ni Atty. Kid Castro. At na po tilin niya tayo. Ng kasangwanan na po mapamti kaliti formal discussion portion ti programa into pa ilan ti pangablaw na ito malem. Atty., good afternoon. In kadagiti nayat met nga dulungig kadito nalata ka programa siya. Actually tategarog ko ay ungay malas 12 korat. At itugmet kami dito commercials tayo attorney gaputa dito tapta iti medyo pakitalaan dito parang iti programa tayo because 1 hour dito presentation tayo. Anyway, attorney, simple dito kayat nga panakilawlawag nagapong ka dito atapta nga manakdakamat nga word restitution in the conduct of the investigation of the ICI, and at the same time we could connect this to a criminal case as stated kalito meaning of restitution in law. Thank you, attorney, and good afternoon. Please come in. Yes, sir. So, when you talk about, eto kasi, di ba, to give an overview to our listeners. Yeah, okay. So, ngayon, meron tayo kasing tinatawag na investigasyon. Merong ginawa yung ating gobyerno na isang Independent Commission for Infrastructure para investigahan yung anomalya sa mga proyekto pagdating sa flood control pa lang. Okay, so sa punto na to, flood control pa lang, pinag-uusapan natin dito sa Pilipinas. So, siyempre, ang gusto lang or nais ng ating gobyerno sa punto na ito ay kahit paano ay mapanagot yung mga taong involved dito sa anomalya ng flood control. So, in our eyes, hindi ko na kailangan pang i-convincehin ang bawat isa sa ating tagapakinig na kung meron bang anomalya or wala dito sa issue ng flood control. Kasi lahat kayo anyway, it's yet to be proven. It's yet to be proven kung yes, although merong presumption of innocence. Kasi nga, that is one of the rights of the accused. So, they are presumed innocent until proven guilty. So, ngayon, sa punto na to,
inosente pa lang yung mga taong alleged to be involved in this particular anomaly kasi nga wala pa namang napapatunayan sa korte. Kasi kung ikaw ay panagutin sa ating korte, kailangan meron ng desisyon ng korte. Meron ng conviction for that matter. Okay, so dumaan ka na sa tinatawag nating judicial proceedings. Okay, bago ka panagutin. So, kung ikaw ay panagutin, meaning meron ng desisyon, may conviction na you are guilty beyond reasonable doubt. So, kailangan mong panagutan ang iyong krimen. So, nakasaad sa ating Article 100 of the Revised Penal Code na kung ikaw ay convicted to a crime, okay, wala ka nang gagawin kasi nga, for example, hindi na rin nagkaroon ng timely appeal to your case, naging final and executory yung decision ng korte. So, pananagutin ka na, you are now liable. So, you are now facing the penalty to be imposed to that crime. So, ibig sabihin, yung ikaw ay magiging liable as mentioned in our Article 100 of the Revised Penal Code that a person criminally liable kasi krimen ito. Kasi nga, ang iniisip natin ay isang usaping plunder ito. So, it means only that when you are criminally liable, so ikaw ay criminal liability, ang penalty to be imposed, kulong ka. So, aside from that, every person criminally liable is civilly liable. So, ngayon, yung civil liability mo ay magbabalik ka. So, ngayon, eto na yung issue. So, papaliwanag natin kasi nga, eto rin yung pinag-awayan ni former DOJ Secretary Remulla tsaka ni Senator Marcoleta. About restitution, sabi niya. Oo, yun nga yung issue nila kasi nga yung iniisip kasi ni syempre it is upon the discretion of our Secretary of Justice whether to accept yung spouses diskaya pagdating sa pag-admit sa kanila under the Witness Protection Program. So, syempre kasi kung so eto naman si Senator Marcoleta. Namamali ako sa Marcoleta and Marcoleta. Hindi na. Okay, so Senator Marcoleta, so sabi niya, bakit kailangan mong i-require na sila ay magbalik o doon sa gobyerno o restitute, hindi naman yan requirement doon sa pag-accept ng isang sa isang individual under the Witness Protection Program. Yeah. So, okay. So, liwanagin natin. Of course, yung ating kasing Secretary of Justice, meron siyang wide latitude of discretionary power which include, of course, wide discretionary power niya yun eh. So in short, attorney, at that point, saan tayo pala mabaling kumapagsasalita about restitution? Yes, but it's about the acceptance of the husband and wife Diskaya to be a state witness. So, ti pagsasalitaan dito ay who are those qualified to become a state witness. So in that situation, parang irrelevant yung issue raised by Senator Marcoleta noon, ano? Hindi naman actually sir, ang punto lang kasi niya is that you are only bakit kasi issue mo ang restitution? Bakit magpapabalik ka na? Kung tutuusin naman, sabi ito yung punto niya kasi lawyer, with all due respect, magaling din na lawyer yan. So ang punto naman niya kasi, so nakapaloob sa ating Revised Penal Code that a person criminally liable is civilly liable. So kung mapanagot ka sa iyong kaso, meron ng conviction and there's nothing to be done but to implement yung execution of your decision. So, kasali naman yan kung ikukulong mo na sina spouses Diskaya, kasali rin dyan yung pagbabalik ng kanilang ninakaw. Kasi nga, yun ang naka-attach sa isang criminal offense, yun ang sabi niya. And so, that could be implemented after their conviction of the case. Yes, gano'n. Yun punto niya. Okay. Pagdating kasi sa Witness Protection Program, yun ang sabi niya, yan, statutory construction. Sabi niya, wala naman sa batas na nakabanggit na under the Witness Protection Program, kailangan nang magbalik
yung isang nag-a-apply under the program. So sabi naman ni Secretary former DOJ Secretary, hindi kasi nga yun ang gusto niya. So sabi sa punto naman yon, so tama ba rin si Secretary of Justice? Tama naman siya kasi nga that is just part of his wide latitude of discretionary power to select someone to be under the Witness Protection Program kasi nga siya yung nag-approve. Siguro, eto, personal ko ng note na to. So, sa punto na siguro na yon, gusto niya na kahit paano man lang, kasi nga, looking in the past, di ba sir, marami na ring kaso na ganito, like PDAP scam. Diba? So, marami ng mga kaso on corruption na nangyari in the past. So, ang tanong, meron bang naibalik sa gobyerno? Diba? So, hindi naman lahat ay naibabalik. Meron ngang nakulong si Mrs. Napoles, pero ang tanong natin, naibalik ba niya? Okay, yung mga correct, wala pa naman ata naibalik na pera na but then hindi siguro kalakihan, di ba? Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon bilyon-bilyon. So ngayon kasi sa punto naman ng ating DOJ, kahit man lang sa initial stage ng ating investigasyon, meron nang may balik sa hanay ng ating gobyerno. Okay, so yun naman siguro ang punto niya na kahit paano, okay, we will entertain you to be under the Witness Protection Program kasi iba naman kasi ang konsepto sir ng Witness Protection Program and yung tinatawag na magiging state witness ka. So under the Witness Protection Program, ang may bibigay lang ng ating DOJ sa'yo is security. Security, you're only secured na as a witness, ganun lang. Kasi ang iba naman kasi ang usapin, pagdating sa pagiging state witness. Kasi to be a state witness, you have to prove that you are the least guilty doon sa anomalyang ito, sa kasong ito. Siya ba yung least guilty? Hindi naman. And at this stage of the investigation of either the Blue Ribbon and the ICI, at the kadinti mabalin niya ma-qualify tayo kas pagarigan among those resource person that was invited that is allegedly involved karito nga controversy to become a state witness, attorney. Okay, so sa punto na to, we cannot presume kasi unang-una, when you talk about being a state witness, ano yan court work yan. Trabaho yan ng korte to determine. Kung nakikita nila na wala silang magandang or matatag na ebidensya na kundi manggagaling lang doon sa isa sa mga akusado. So yun lang. Sa punto na to, meron na bang akusado? Wala pa naman kinakasuhan sa kaya korte. nga po Okay, so yun naman yung point natin. But then, okay, dito sa issue ng restitution, so sa tingin lang natin, when you talk about restitution, gaya ng nabanggit ko kanina sir, because maybe this is just now my personal opinion. So hindi na to but of course it's still based on the law. In the past kasi syempre this is not new. Although ngayon lang kasi mas grabe. Kasi maraming mga officials that are alleged to be involved. So ngayon ang katanungan kasi rito is that syempre kung you say yung restitution na to, how will it translate to the people being asked to restitute to the government? Ano ba yung implication nito sa mga tao na papayag na mag-restitute sa ating gobyerno? So when you talk about restitution, so liwanagin din natin para mas mabilis na maintindihan ng tagapakinig. So when you talk about restitution under our laws, yan ay ang pagbabalik ng mga bagay or halaga na yung subject dito ng anomalya. So ibabalik nila yung mga nawala sa ating gobyerno. So dito sa kaso ng flood control, so 'di ba merong mga kickbacks? Hindi tama bang hindi kickbacks? Merong mga mayroon silang napakinabangan kasi merong mga ghost projects for that matter na hindi na i-implement, but then
they were enriched or yumaman sila dito sa mga proyektong ito. So, ngayon, ang ating gobyerno, through this what we call restitution, ay papayagan niya na magbalik etong mga individual na to dito sa gobyerno. Okay, so 'di ba, marami silang pinakita kasi na kayamanan tong mga tao na to. So, yun na yung mga unahing kukunin. So, syempre sa punto na yan na sila ay magsasauli sa gobyerno. Ano ang implication nito sa kanilang kakaharaping kaso? So, ano bang epekto nito? So, unang-una na nakapaloob yan sa ating revised penal code kasi nakapaloob yan na kapag may krimen at may biktimang nawalan ng ari-arian. So, sa punto na to, yung nawalan ng ari-arian ay ang ating gobyerno. So, syempre, obligasyon ng ating guilty party na ibalik yung kanyang mga nakuha. Okay, so, and of course, syempre, ibalik niya yan. Pero kasi pursuant na yan sa judgment ng court. Pero, anong epekto nito kung halimbawa siya ay magbabalik sa gobyerno? Magbabalik sa gobyerno. So, maybe that the return of that kasi nga meron tayong tinatawag na unjust enrichment kasi yan, sir. Kasi yumaman siya from the or walang basehan ang kanyang pagyaman kasi nga anomalya ito eh. 'Di ba? Merong mga project na supposed to be i-implement wala naman siyang ginawang project pero yumaman siya dahil nga hindi naman in-implement yung project. Ghost nga. Okay, so ang tanong diyan would be ano ang implikasyon nito or benepisyo kasi sa punto na to ang iniisip din siguro ng ICI is that magkakaroon pa rin ng benepisyo ang gobyerno kung i-entertain ang punto na magkakaroon ng restitution sa mga nakuha sa gobyerno. So kahit paano, yun nga, 'di ba yung in the past sir, wala namang na-restitute. So or naibalik sa gobyerno. Okay? Mm-hmm. So sa punto na to, baka ganun din ang mangyayari na it will die a natural death at wala man lang kahit paano siguro sa punto na to kahit man hindi ito, it will not prosper or it will not lead to a conviction in the future. Ito personal na opinion, pag it will not lead to a conviction kahit paano may ibalik man lang sa gobyerno. So that is the restitution na sinasabi. Okay, so ngayon restitution that is being enforced after the conviction of those possible dapat lang kasi sir, when you talk about restitution kasi pagbabalik mo na yan doon sa mga nawala while the case is ongoing. So magre-restitute ka na, magbabalik ka na. Pero kasi yung binabanggit niyo na nakasaad din sa Article 100 of the Revised Penal Code. Although pagdating kasi sa conviction mo, when you will be found guilty in your case of plunder, talagang kukunin yan. Puwersahan yan na kukunin ng gobyerno kasi parte ng desisyon ng inyong conviction is pagkakulong and at the same time, ibabalik mo yung mga ninakaw mo sa gobyerno. Okay. Without necessarily determining the amount of allegedly corrupted funds from government, no manok kaligijay nga natakaw, it is sublimed or it will be determined by the court? Okay, so it will be determined by the court. Kasi depende na yan sa mga evidence. Pero malamang malaki ang eto kasi yung when it comes to ill-gotten wealth din, di ba? Mga issue ng plunder, ill-gotten wealth, yun din ang downside of getting involved to these kinds of anomaly kasi kahit hindi na madedetermine yan ng ating gobyerno pagdating doon sa kung siyempre dadami yan dadami yung mailista, baka pati personal na yaman mo na nakuha mo legally ay may isasali doon sa illegal. Okay, so parang meron ng may isasama doon, baka mas marami pang bayaran mo after ng conviction. But moving forward, kasi nga in the past hindi tayo nakakita ng
we have yet to see a decision na ganito na talagang napanagot sila sa korte. So although hindi yan kasalanan din ng korte kasi nga in the course, 'di ba? Eto sir, 'di ba marami namang nag-disclose ng kanilang nalalaman sa Senate hearing in Senate inquiry in aid of legislation. So marami doon nagsiraan, nag-disclose ng kung ano-anong information, pero ang tanong, yun bang mga binanggit nila doon ay gagamitin nilang affidavits pagdating sa kasuhan sa korte? So, yun ang question eh. So, hindi naman, with all due respect to our courts, ginagawa nilang trabaho nila, pero pagdating kasi doon sa mga nagpresenta na maging witness sa mga anomalyang ito, hindi naman nila tumutuloy pagdating sa korte. So, some of them might even recant to their statements. Okay, so babawiin yung kanilang statements pagdating na sa court. So, yun naman, kaya hindi rin napapatunayan sa korte. So, sa punto na to, na naisipan na magkaroon na ng restitution, so siguro sa tingin ng body, yung ating ICI, mas mainam na yon kahit paano na wherever it will not result into the conviction of those people involved, meron man lang kahit paano na ibalik sa gobyerno na nawala. But then again, when you talk about restitution, ibig lang sabihin na itong ating mga akusado, meron ding benepisyo in a way. Kasi nga, unang-una dyan would be maaring magpababa yung kanilang sentensya or parusa. Okay? Kasi ang kusang pagbabalik or yung voluntary restitution ng mga ninakaw or kinuhang halaga bago or habang dinididig ang kaso ay maaaring ituring na isang mitigating circumstance na nakapaloob sa ating Article 13, Section 7 ng ating Revised Penal Code, which is the voluntary restitution of property. So, when it will constitute mitigating circumstance, so maaring bumaba ang parusa na ipapataw ng hukuman kasi mitigating nga eh. It will decrease the penalty to be imposed. Yun lang naman ang nakikita natin dyan. And pangalawa, so of course, yung restitution or kasi it is also a form or pagpapakita ng pagsisisi at pagkakaroon din ng mabuting loob. So kapag nagbalik ka ng inyong danyos or nag-restitute ang isang akusado, pinapakita lang niya na ang pag-ako niya sa responsibilidad at repentance. Okay? Na maaring maging basehan naman ng kanyang ng possible probation or suspension of sentence. Okay, or makapagpabuti ng imahe niya sa korte at of course sa kanyang biktima. So in this case, yung ating gobyerno or yan can be although hindi na to limited sa ating flood control. So kung halimbawa in a criminal case, parang in a criminal case, sabi niya dito, compensation so, paid to a victim by the perpetrator of a criminal offense for the losses or injuries incurred as a result of the criminal offense. Kuna na nito. Yes, so, meaning, di jay nakonviktaran niya akusado iti criminal case because of an injury or was convicted in court, agbayad ka di jay, nagbalin niya biktima na. And the pagbayad na, will be determined by the court. Ganun ba nakuha pa ba? Yes, sir. So, ganun yon ang mangyayari. So, sa punto ng ating flood control, so siyempre kung magbabalik siya sa gobyerno, so it will translate that voluntary restitution na gagawin niya, it would constitute isa sa mga implication niyan or benepisyo sa parte ng akusado or kasi pero sa punto na to hindi pa sila akusado kasi wala pa namang na-file na case. So kung sila ay magiging akusado sa kaso na to, so ibig sabihin na kung kakasuhan sila, they will restitute to the government, they will return some of the money that they've got from the government. So that would constitute voluntary restitution, which would constitute a mitigating circumstance. So mitigating meaning mapababa lang yung kanilang parusa. Okay, pero it does not mean na wala silang kasalanan. Okay, so marami and legally speaking, if you give back some amount of the alleged money that is being corrupted, is that not an acceptance of guilt already? Yes. Yes, sir. Ganyan din.
yung ano niya. Kaya nga sabi ko, it will only mitigate. Pero okay. hindi naman, it will not translate that you will be acquitted from this. Kasi nga, bababa lang yung penalty to be imposed. Kasi nga, nagpapakita ka ng nagpapakita ka ng pagsisisi or pag-ako sa responsibilidad na to, and of course repentance. So yun naman yung ano niya. But then again, in the end, kung halimbawa depende kung ikaw will be convicted in the future, baka ground pa yan ng halimbawa you give light, okay, to the issue. So baka gawin ka ring state witness. Dito sa kaso na to, so kung maging state witness ka, so you will not be convicted kasi nga state witness ka na eh. So hindi ka I think that was the point of former DOJ Secretary Remulla in an argument with Senator Marcoleta that government could compel those possible accused for a restitution first before being accepted as state witness. Parang ganun ba? Okay. So yung ano naman kasi, yung pinag-awayan nila sir is only on the issue whether to unang-una is kung si spouses Diskaya ba ay gagawin silang, kasi ang parang ang goal before ni Senator Marcoleta para tayo ay maging dire-diretso na to. Na merong mga pampapanagot na mga officials in the government. So baka po pwedeng gawin natin na state witness itong spouses Diskaya. So yun ang ano niya. So pag ikaw ay naging state witness, so it means that you will be exonerated or hindi ka na mapapanagot kahit na ikaw ay involved. Okay, so wala ka ng pananagutan being a state witness. So ngayon, syempre, yung iba naman, isipin nila, bakit maging state witness yan? Malaki nga yung parte niya pagdating sa issue na to. Hindi naman siya talaga, although she will give light to this issue, pero hindi naman siya the least guilty kasi nga siya nga yung nag-accommodate sa maraming mga official pagdating sa ghost projects na to. So yun naman yung argument dyan. So ngayon, yung tanong ulit dyan is can they be admitted under the witness protection program? Doon na sila there's a heated argument kasi nga although they are qualified to be under the witness protection program kasi nga unang-una ang may bibigay naman na benepisyo sa mga kagaya nila, diba, yung kagaya nila na involved dito sa issue ng flood control, it will only give them protection. Okay, protection lang naman. Kasi nga, diba, nag-witness na sila dyan, so baka they might as well give light to the issue. So baka mag-witness din sila sa court, parang ganon, under witness protection program, but it does not translate that they will automatically become what we call state witness. So pero parang kasi yung spouses Diskaya naman, gusto nila talaga na maging state witness sa issue na to. Okay, so ngayon, moving forward, so maganda rin yung hangarin na unang-una para matanggap na maging state witness, mag-restitute sila doon sa kanilang mga ari-arian. So yung issue na lang dyan would be how much would they be obligated to return to the government. Okay, kasi ang hirap din i-compute yun sa dami ng mga nila. So nakuha nila dito sa gobyerno, pero yun nga yun ang kaya it's also a learning to all na mahirap na ma-involve sa ganitong mga issue kasi it might as well include your private properties kasi mix na yan kahit na mga pinaghirapan mo, baka maisasali na rin doon sa mga alleged to be part of the anomaly, baka pati yun hahatakin, in the end parang wala nang matira sa'yo. Okay, so yun naman yung punto dyan. But then again, maganda naman yung idea na before anything else,
mag-restitute na sila sa gobyerno. So kahit man lang magkano yung may balik, kasi ang usapin dito hindi lang bilyon, parang trilyon. So And who knows, this will also encourage other contractors who would want to cooperate by way of availing this privilege restitution first before they could be screened from among themselves who among of these contractors could be qualified to become state witness in the future. Yes sir, kasi ano naman nito tawag nito, syempre yung usapin na to unang-una malaki ng kawalan sa gobyerno. So and these people also knows it by themselves na they know it by themselves na meron talaga silang kinuha sa gobyerno. Gaya ng mga ghost projects, so what you imagine na talagang walang in-implement na project but then nakinabang sila dyan. So yung mga punto na yan talagang determined yung amount na kinuha nila. And of course, kung magbabalik sila sa gobyerno, alam mo kung magkano pwede nilang ibalik kasi nga wala nga silang ginawang project Okay, so yun naman. Siguro ganun lang po pinakamagandang gagawin po nila dahil in the first place there are already ghost projects that is being discovered and there are already contractors identified in the process or in the course of inspection and investigation by the commission. So maganda siguro attorney, restitution first as the expound by former DOJ Secretary Remulla na po pwedeng ganon, restitution first before they will be accepted into the witness protection program. Anong personal na pananaw mo doon? Yes, so maganda namang maganda rin yung hangarin niya doon kasi nga just like what I told earlier na in the past nagkaroon na rin ng ganitong mga investigation, although hindi siya kalala gaya ngayon. Kasi ngayon talagang lantaran na wala talagang proyektong tinapayo. So, unlike in the past na meron pero konti lang yung kinukuha. So ngayon kasi parang lantaran kasi alam naman ng lahat na walang proyektong naipatayo, yung ganon. So of course, it would be maganda kahit na paano na kung they will restitute to the government. Kung marami yung magre-restitute dan so malaking bagay na yon. So kung ang pinag-usapan natin 100 billion at may babalik na 10 billion, so 10 billion is something already. But then again, hindi naman ibig sabihin na when you talk about restitution, paliwanag lang natin na sa ilalim ng ating batas, particularly sa ating revised penal code, when you talk about restitution, hindi yan ibig sabihin na hindi ka na pananagutin sa korte unless if you will be accepted as a state witness. Pero kung hindi ka magiging state witness, kasi kung state witness ka, so you will be exonerated, hindi ka na pananagutin kasi nga ikaw na yung witness ng ating estado. Kaya lang kasi kung ikaw ay mag-restitute, so dahil nagbalik ka, but then you are not considered to be a state witness, so anong mangyayari lang sa'yo? So yung kaso mo, kung ikaw ay mapatunayan sa korte, instead of halimbawa may penalty na to be imposed sa'yo, so yung penalty mo, yung pag-restitute mo would only constitute what you call mitigating circumstances. Pababain lang niya yung penalty to be imposed. But so then, ibig sabihin, it will not absolve your criminal offense in restituting the amount that could be returned to the government. Saan nga isuti lisensya nga mamagbalinken ka nga saan ka nga makonbiktaran no adulterated strong evidence, but it will only mitigate, pababain na lang the liability that could be imposed against you just in case you will be found guilty of the allegations against you. Okay, napakaganda. At maraming magagandang puntos na that we have point out a while ago. Just like the case of PDAP scandal, ang Pepe Solidya, Pabagado, and it's good to note that you have pointed that out. Tap na nikastagat, dito ikat ma-erase amin for purposes of awareness of the people nga maulit-ulit na ito yung allegation involving our legislators. But attorney, sorry to no dapotan na danon manem deti oras tayo.
pabasita ito dito commercial tap na luro pa iti discussion. No, I'm very happy to note of those points or important aspect of the discussion. May sa dito point out tayo iti pinap scandal di Aquino administration. And in that, Attorney, thank you very much once again kada ito ipanitidyo iti oras for enlightening no problem, moment sir. involving the issue that we have discussed in this afternoon program. Thank you, Attorney, and good afternoon. God bless po. Okay, thank you much, sir. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by iCure Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iCure Enjoy Coffee. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Aksyon! Radyo! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mga idol, si Aksyon nararuot detoy. Amok nga grabe ti panagpursigi tayo para iti pamilya tayo. When? Tiya trabaho ken iti rigat ti aldaw-aldaw, ada dagiti kabuso rakas na binat, sakit ti ulo, panakit ti bagi, ken lagnat. Dagitoy, mabalimpay nga agsabay-sabay. Ngem saan kayo agpatingga sa adda Rexidol Forte, ti diskarte kontra binat, ken agsabay-sabay asakit. Kombinasyon da itoy ti paracetamol plus caffeine, iso nga mas napartak ti epekto na ti bagi tapnon makasubli tayo ti trabaho adagos. Kas na kanyak, kas DJ, saan nga maliklikan ti panagsabat sabay-sabay sakit. Anay ko, kasaday tuyan, kasapulak ti Rexidol. Nagsakit man launay, detoy nariknat. Nabinatnak, rimaman pa iti sakit ti ulok, bagbagik ken aggurigurpay. Tulungan dakman, kuma, antimelay. It's me, your auntie! Diskartehan natin yan! Rexidol Forte, ang mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Pag binat at sabay-sabay na sakit ang bumanat, ang idol ko dumiskarte, Rexidol Forte. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Pag nanay ka, maagap ka. Unang ehem pa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang plema. Bigyan